Itaw yun kasi na-track sila sa ilaw eh. Ayan, ayan sila mga kapets. Ayan. Ayan ano, sa tingin nyo mga kapets, anong strain to? And ayun yung female, tsaka male, yung nandito sa kanan, and sa kaliwa kanina yung female. Ayan, lumalabas na sila mga kapets. Ayan. Oh. Ay, baka kainin nila yung mga kapets. Ililipat ko na nga. Yun! Hello mga kapets! Ayan, welcome back ulit sa aking channel. And meron akong good news sa inyo mga kapets. At meron ding bad news. So, medyo nakakalungkot yun mga kapets. Pero, ayan, na-survive natin yun at naging maganda yung kinalabasan. At eto, meron nga akong na-acquire na mga guppies pala mga kapets. I-share ko lang sa inyo. May na-acquire ako mga guppies pero pet quality lang din. And hindi naman sila ganun talaga kagandang strain. So, balak ko kasi na magbalik na ulit sa paggagapi. Ayan, medyo na-miss ko na talaga yung paggagapi. And hindi ko kasi natutukan na yung mga nakaraang buwan sa pag-aalaga ng isda. At parang naging ano ko lang, libang-libangan na, mas konti yung ating mga pagbabalon molly. So, nag-breed kasi ako ng balon mollies pero hindi masyadong natutukan pati yung sa danyos. So, dati kasi talaga full blast ako sa pag-aalaga ng gapi. Ayan. And maganda yung naging takbo nung cycle nung paggagapi ko noon. So, ngayon bala kong magbalik ulit sa gapi lalo't magsa-summer na. And namimiss ko talaga yung pag-aalaga ng gapi at pag-breed. So, meron ako i-share dito sa inyo mga kapets na video. Papakita ko lang yung mga na-acquire ko na gapi at kung anong nangyari. At ayun nga, meron ding sad part itong video na to regarding dito sa aking alagang Oscar. So, dalawa kasi yan mga kapets and ayan nakikita nyo, mag-isa na lang siya. So, mamaya abangan nyo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. So, mga kapets, tara! So, yun mga kapets, nandito na tayo sa terrace and dito kasi nakalocate, dito ko nilalagay yung aking mga isda. So, may mga breeding tank tayo dito tsaka tab. Ayan. So, pasensya na kayo, hindi ko pa talaga nalinis masyado. And ngayon lang ako ulit nagka-time para makapag-create nga ng video para sa update sa inyo. And nakaka-excite nga lang din naman talaga. Kaya gustong-gusto kong itong araw na to gumawa ko ng video para may share ko na sa inyo yung exciting part. And may tulad nga ng sabi ko kanina sa intro, merong sad part na nangyari. Pero nalagpasan natin at naisaayos natin. So ayun nga mga kapets, hindi ko na patatagalin pa. Without further ado, let's start na. And ito nga mga kapets, ayan yung ating actually palanggan ay timba lang po ito mga kapets no. So nilagay ko siya sa timba kasi nag-decide ako na timba ang gamitin kasi yung hornwort po medyo yung ating aqua plant ay upright talaga yung paghaba niyan. So nilagay ko sa timba para maging maganda yung tayo niya. Yun, so far naging maganda naman at sobrang kapal nga niya, bala ko mag-trim na niyan. So mamimigay din ako nitong mga hornwort na to dito sa mga malalapit lang dito sa Tarlac sa mga gustong magkaroon ng aqua plant. So mag-share tayo. Comment lang kayo dito, bibigyan ko kayo, no? So comment lang kayo dito sa baba kung gusto niyo magkaroon ng libreng aqua plant, bibigyan ko po kayo, no? I-share ko na rin po sa inyo. Dahil kesa naman po i-trim ko at maitapon lang yung iba dahil wala na rin paglagyan. So share ko na lang. And malay mo matuwa ako, bigyan ko pa kayo ng extrang isda. Yan. So may mga mollies tayo dito, baka bigyan ko kayo para pang-start nyo na rin sa pag-aalaga ng isda. So lahat naman kasi doon tayo nag-i-start sa mga bigay-bigay. Ayan. Pag nakahiligan yun, dadami ng dadami. So, ito mga kapets, ayan. Ayan yung nakakatuwa dito mga kapets. Ito yung mga baby guppies, ayan o, yung mga fry. Ayan. So, bilang ko dyan, kanina mga kapets, nasa 20 plus sila. Ayan. Hindi ko pa makuha talaga yung exact na bilang ng mga fry na to. Ayan, nagkalat sila dito mga kapets. Nakakatuwa lang dahil sobrang dami. Ayan, yung mga maliliit pa. Ayan, yung mga may almost transparent yung kulay. Yan yung mga baby guppies natin. May nakahalo kasi dito mga kapets. Na katulad nito mga kapets. Ayan. Ayan, balloon molly yan. Ayan, may mga sinama ko ditong fry ng balloon mollies. And like this, ayan, balloon mollies din yung mga ganyan, yung malalaki. And ito, yung mga maliliit, ayun, katulad niyan. Ayan, gapi po yan. Ito yung mga gapi. Tsaka itong mga nandito, yan. So, nasa 20 plus yan, yung bilang ko dyan. Yung mga naka-surface lang no, nung binilang ko kaninang umaga. So, meron pa siguro dito sa ilalim, mas marami pa, baka nasa about 30 to.
So tingin ko isang female lang yung nag-drop dito. And kasi nga yung isa tinignan ko naman na medyo malaki pa yung kanyang tummy, yung belly niya. Ayan. Kaya for sure hindi pa nagda-drop yun at yung isa pa lang yung nag-drop kasi dati bondat na yung isa talaga nung nakita ko. So ayan mga kapets, so nakakatuwa, ang dami. So yung strain nito, di ko sure kung snake skin to, yung nabigay sa akin. Ayan, shoutout pala sa nagbigay sa akin. Ayaw niya magpaano ng pangalan niya, so napakabait. Ayaw na niya sabihin kung ano yung name niya. Ayaw niya pa shoutout talaga yung name niya. So, yan na lang sasabihin ko. Maraming salamat sa iyo. And hindi lang pala to, may isa pa siyang strain na binigay sa akin. Ayan, so magbabalik ulit tayo sa paggapi. Ayan, nakakatuwa, ang dami. Mukhang sisipagin ako lalo nito sa pagbibreed ng gapis na naman. Ayan, summer na naman mga kapets. Ayun ko naninag nyo, nandun. Nasa ilalim yung mga parents, yung mga breeder ko ng gapi. So, wait lang mga kapets, kukuha lang ako ng panungkit at sisilipin natin kung para makita natin kung anong strain talaga to. No, hindi ko alam yung eksaktong strain, di rin niya sinabi dahil nagmamadali lang, inabot lang bigla sa akin. And kayo na bahala mga kapets, comment kayo dito sa baba para malaman natin kung anong strain to, kung ano sa tingin nyo, no? So maraming salamat mga pets. Wait lang at kukuha ako ng panungkit para mahawi natin tong hornwort at maaninag natin yung ating mga breeder. One eternity later. And I'm back mga kapets at daladala ko na tong panungkit natin. So safe to, malinis, walang halong chemical yan, kaya hindi makakasama kahit isawsaw natin dito sa tubig. So yan mga kapets, tingnan nyo. Actually mga kapets, sa actual talaga, no, malinaw tong tubig na to, crystal clear to, kaso dito lang sa flash ng cam kaya medyo parang nanilaw siya. So try nating hawiin dahan-dahan to mga kapets. Tignan natin kung magpapakita yung mga breeder natin na gapi. Nasaan sila? Ayun mga kapets, meron dun sa ilalim. So dahan-dahan lang para hindi sila masyado mabulabog. Antayin natin mga kapets. Lilitaw at lilitaw yun kasi na-attract sila sa ilaw eh. Ayan sila mga kapets. Ayan. Ayan ano, sa tingin nyo mga kapets, anong strain to? And ayun yung female, tsaka male, yung nandito sa kanan, and sa kaliwa kanina yung female. Ayan, lumalabas na sila. Oh no! Oh no, 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 no! Ay, baka kainin nila yung fry mga kapets. Ililipat ko na nga to para na-attract sila dito sa mga fry eh. Pinipik nila. Gulat ako ng mga kapets. Ayan. Ayan. Nagsa-surface kasi sila dahil wala yung hornwort. So, baka patusin nila tong mga sarili nilang baby. So, ang mga gapis pa noon may karakteristik talaga na minsan nagiging ganon. Yung kinakain nila yung mga ano, lalo sa mga breed, sa mga strain ng albino. So, yun mga kapets, hindi ko na masyado patatagalin tong video na to, no? Kasi kailangan ko na rin mailipat talaga tong mga fry. Yun, baka maunahan pa ako nitong mga parents, one by one, mapick nila to. Umunti yung bilang. So, ayan, dahil ano naman, makapal yung ating hornwort, medyo kampante pa ako. Kahit mga ilang minuto pa bago ko sila mapick talaga tong mga fry natin. Ayan, so ilalagay natin sa isang special tab tong mga fry para dun sila magpalaki. So, ayan. Ayan mga kapets. Diba nakakatuwa mga kapets? Ayan. Meron na tayo mga baby fry na naman na nasa about 20 and soon yung isang female ko magda-drop na rin yun at malay mo ma-times 2 to tong bilang na to dahil yan mukha nga nito nag-drop ng nasa 30 yata to. Meron pa kasing mga nasa ilalim na nabilang ko lang nasa 25, 26 yung nabilang ko nung una. And ayan, so kamukha nga nun baka mag-drop din ng ganong bilang itong isa pang female. So dalawang pair kasi nakalagay dyan mga kapets. And sana magkaroon tayo ng nasa 60 agad na fry yun. Di ba mga kapets? Nakakatuwa. And dito pala ipakita ko sa inyo mga kapets. Meron ako dito. Ayan. Mga long body na mollies. Pero originally, galing sila sa mga balloon mollies talaga yung short body na balloon. Ayan. Kaso, ito yung mga ginawa kong parang kal na. And ito, willing akong ipamigay ito mga kapet sa mga magko-comment dito, lalo na dito sa malalapit. So, pasensya sa mga medyo malalayo mga kapets, no? Baka hindi ko pa kayanin na makapag-send sa inyo. Pero kung dito, may makapanood dito ng mga nandito sa Tarlac, around Tarlac, pwede ako magbigay sa inyo ng aqua plant. So, comment lang kayo dito at bilang suporta sa aking channel. Kung hindi naman nakakaya sa inyo, syempre subscribe na rin kayo mga kapets. Ayan.
Bigyan ko kayo ng isda, tsaka itong mga aqua plants, no? Eh, nandito yung mga tetra ko, tsaka neon danios. Pinagsama ko muna yung mga glowfish dito. Kinokondisyon ko para ibangga ulit dun sa aking... May nag-isa pa kasi akong male dito. Bale, dalawa pala yung male ko. Kaso yung isa bata pa. Dito may pearl ako, tsaka longfin na green. And dito, ayan yung Dumbo ear mosaic ko. Ayan. Kakalipat ko lang kanina kaya medyo stress pa sila. Medyo pale pa yung kulay. Pero ang ganda ng kulay niyan kanina. So, dark talaga yung ear nun. Kaso ngayon parang na-stress siya. Ayan. So, ibibreed din natin to. Bigay lang din to mga kapets. Ayan. So, hingi-hingi lang muna tayo ngayon. Ayan. Dumbo yung mosaic yan. And ayusin natin mamaya. So, i-update ko din kayo mga kapets kung anong mangyayari dito sa Dumbo yung mosaic natin. Kung makakapag-breed ba tayo nito at mapaparami natin. So, update lang tayo. Kaya abang-abang lang kayo sa mga susunod kong uploads. At manatili kayong updated dito. Syempre, click nyo yung bell icon para ma-notify kayo lagi sa mga susunod kong uploads. Now, and ito, yung aking mga... And ito yung aking mga balloon mollies mga kapets. So, nandito rin sila. May ilang long body dyan na female. Sinama ko lang muna. And iiwalay ko rin yan. Tapos dito yung mga, may mga juvie rin silang kasama dyan mga kapets. And nandito yung karamihan ng mga fry. Yung mga third batch nila. Nandito. Yan sila. Medyo madumi pa yung glass mga kapets. Pero yung tubig niyan maganda yung quality. So yung glass lang. Kaya nilagyan ko ng harang dito sa terrace mga kapets. Yan. Para hindi masyadong direct yung init. Kasi masyadong naglulumot. Nagkakaroon ng build up ng algae. So sobra-sobra yung algae buildup kaya nilagyan natin ng harang. And ito mga kapets yung sinasabi ko sa inyong sad part kanina regarding dun sa aking na-acquire ay mga nabili at pinapalaki rin na Oscar, yung Tiger Oscar ko. Ito siya, ayan. Napasurvive ko to. Actually tingnan nyo mga kapets, hindi pantay yung ayan yung fin niya, yung kumakaway-kaway. Hindi pantay yan yung kanan. Medyo maikli tapos itong kaliwa mahaba kasi nagde-develop pa lang ulit, buti nga nagre-renew na. So hindi ko pa masyadong magalaw itong tubig, pansin nyo medyo may mga konting dumi-dumi yung poop niya, mamaya isa-siphon ko lang yan. And hindi ko gagalawin muna tong tubig kasi nag-heal pa siya. Maganda na kasi itong cycle nitong tubig na to, meron tong mga nilagay akong gamot para mag-heal siya. Actually talagang ano yan mga kapats, kung nakita nyo, hindi ko lang kayo na-update kasi noon dahil medyo busy ako nung talagang bugbog na bugbog to, sobrang daming sugat sa katawan, tapos kinabukasan nagbitak-bitak yung ano niya, yung katawan side by side, yung natuklap talaga yung kaliskis, tapos nagkaroon ng hiwa-hiwa, tapos namumula, yung parang ano siya, akala mo talaga mawawala na siya, floating na siya, nakatagilid na lang, hindi kumakain. Ayan, pero awa ng Diyos, ginamot ko nga, naglagay ako ng methylene blue, tapos naglagay ako ng rock salt. Ayun, awa ng Diyos, umayos naman siya mga kapet. So, yan, nabugbog noon, binuli nung aking Oscar, Tiger Oscar dun sa loob. So, buti nag-heal na siya at nakasurvive. At kumakain na ulit, actually napapakain ko na siya ulit. And ito yung aking danyo. So, nagpapasalamat ako nakasurvive yung isang Oscar ko. So, bala kong i-out na lang din siguro yun. Hahanap ako ng pwedeng ipalit doon. Kasi hindi talaga sila nagbangga. Dati magkasama sila noon tapos biglang nag-away. Hindi ko sure kung dahil pareha silang gender or hindi lang naging match talaga maganda yung kanilang pagsasama doon. So, tatlo sila doon sa tank noon yung itong mga Oscar. Dalawang Oscar tsaka isang Pleco yung nandun magkakasama. Ito yung aking danyo pala mga kapets ito. Yan, nag-iisang long fin danyo ko yan na neon green. Medyo matapang lang tong flash natin kaya hindi lumitaw yung pagka. So ayun nga, ito napakita ko kanina yung mga female ko doon na pinapalaki pa. Ibabangga ko sa kanya yan. Sana makapag-breed ulit tayo. Dati naman nag-breed na ako ng danyos at successful. Maganda kasi hindi ko lang masyadong natutukan, nahinto ko. Kaya ayun, babalikan natin kasama nitong pagbabalik natin sa Gapi mga kapet. So maraming salamat mga kapet sa pagsubaybay dito sa aking channel. And ayun nga, dito sa mga susunod na video ko, paabang-abangan nyo mga kapets at para ma-update ko rin kayo. At yun nga, ulitin ko mga kapets, comment lang tayo dito sa video na to. Yan, mamimigay ako ng hornwort lalo na kung dito lang sa malapit, no, yung mga around Tarlac area lang na makakapunta. Bibigyan natin ng hornwort tsaka bigyan ko rin ng free na isda. So maraming salamat mga kapets. Hanggang sa muli. Ayan, ingat.